Kumusta kayo dyan? Welcome kayo sa ating YouTube channel. Sasagot tayo ng comment doon sa nag-comment doon sa comment section natin. So ito yung napili ko. Sir, pa-estimate din po 6 meter by 7 meter slab on grade. At slab din po ang roof. Single story. Labas lang po may palitada. Isang toilet at bath. Structure lang po kahit wag muna bintana at pinto. Pero pahingi din po idea kung magkano ang abuti ng bintana at pinto. At kung pwede sir, wag na maglagay ng poste sa gitna. Salamat po. So ito yung sasagutin natin na comment. Ayon sa detalye na ibinigay niya, 6 meter by 7 meter ang area, 42 square meter. At gusto niya, malinis lang sa loob, walang poste. Wala rin siyang binigay na kwarto kung ilang kwarto, kundi ang detalye na binigay niya is toilet at bath lang. So ang area ng toilet at bath mo is pwede dyan yung 2 meter by 2.5 meter. Okay? Depende sa'yo kung anong gusto mong laki. Pero ang estimate natin is 2 meter by 2.5 meter. So lahat ay bathroom. Okay? So dahil malayo yung agwat ng mga biga mo, 6 meter, at tapos sa kabila is 7 meter, at wala siyang poste sa gitna, so gagamit tayo ng angkop na materials para dyan na bakal. So ito yung total ng crossbeam mo. 39 meter ang total ng crossbeam mo. Yung dito sa 6 meter at saka sa 7 meter. Tapos yung palibot niya, ito yung total niya is 39 meter. So lalagyan natin to ng 8 poste na ang laki ng poste mo is 0.20 meter by 0.35 meter. At ang kabuang total ng haba ng mga poste mo pag pinagdugtong natin, yung 8 na yon is 28.8 meter. Okay? Ang kulong puting mo, ang laki ng hukay ng kulong puting mo is 1.2 meter by 1.2 meter. At ang lalim niya is 1.1 meter. Pwede na dyan. Okay? Yung floor beam mo, lalagyan to natin ng laki ng 0.20 meter by 0.35 meter by 39 meter. Okay? Kabuong haba to yung 39 meter. Ito yung kabuong haba ng floor beam mo. Yung biga mo. Kasama dyan yung cross beam. Okay? Kung sa centimeter yan is 20 cm by 35 cm, okay? By 39 meter. Yung plate beam mo, ito yung plate beam mo, yung tinatawag na plate beam. Yung plate beam na ito, doon to nakalibel sa flooring mo. Ibig sabihin, yung plate beam na ito, biga din siya. Kaso, nasa floor siya. Dito rin papatong yung slab on grade mo. So, mas matibay yan. Kasi, pag naglagay ka ng plate beam mo na yun na yung level ng flooring mo at magpo-flooring ka doon na nakapatong sa plate beam, so maganda yan, matibay yun. Okay? Plate beam mo, medyo maliit lang yung ilalagay natin. 20 cm by 25 cm by 39 meter. O kung sa meter yan is 0.20 meter by 0.25 meter by 39 meter. Ang slab on grade mo, lagyan natin ng kapal na 3 inches. O, ito yung flooring mo sa ground, 3 inches ang kapal. So 6 meter by 7 meter by 0.0762 meter. Okay? So ang slab mo is lalagyan natin to ng 10 cm o 0.10 meter. Ang sukat ng kapal ng sa steel deck mo, doon ka kukuha ng sukat mula doon sa taas ng wave ng steel deck mo, tapos sukat ka ng 4 inches, doon ka kukuha. Kasi yung steel deck mo is wave type to. So may wave yan, ganyan. Yan. Doon ka kukuha sa taas ng 4 inches o 0.4 meter. Okay? Wave type ang gagamitin mong steel deck. Okay? So kukunin natin yung volume. Kukunin natin yung volume ng structure natin. Okay? Ang formula ng volume is equals volume times length times base times depth. So ganun din sa poste at sa mga biga, ganun din yan. Okay? Yun yung volume niya. So ang volume ng column natin is 2.01 cubic meter. Column puting natin is 4.03 cubic meter. Okay?
Tapos yung floor beam natin is 2.7 cubic meter. Yung plate beam natin is 1.95 cubic meter. Ang slab on grade natin, yung flooring is 3.2 cubic meter. Yung slab natin is 8.1 cubic meter. 4 inches ang kapal mula sa taas ng wave ng steel deck. Okay, ito na yung materials na kailangan mo, bibilangin na natin. Ang bakal mo na kailangan, ayon sa nasabi natin, kailangan natin gumamit ng bakal na angkop sa ganon kahaba na biga. So, gagamit tayo ng bakal na angkop doon sa ganon kahaba na biga. Okay? Kung mga 3 meter lang sana, pwede tayong gumamit dito ng 12 mm. Kaso lang, 6 meter tapos 7 meter ang agwat. So, gagamit tayo dito ng 16 mm. So, sa kulong natin, 48 pieces na 16 mm. Sa kulong puting natin, gagamit lang tayo ng 12 mm. Pundasyon ng poste natin is 26 pieces. Yung floor beam natin is 28 pieces na 16 mm main bar. Tapos 42 pieces na 12 mm ang gagamitin natin sa sidebar ng steel deck natin. So sa floor beam, gagamit tayo ng 28 pieces na 16 mm na main bar. So apat yun, yung main bar na 16 mm. Tapos yung sa side, yung sa gitna is 12 mm yung gagamitin natin. Tapos gagamitin tayo ng extra bar at saka crack bar. Okay, so 42 pieces na 12 mm na side bar and extra bar at crank bar. Okay, yan yung gagamitin natin. So sa plain beam natin, 28 pieces na 12 mm, 4 pieces main bar. Okay, ang stirrup natin, yung anilyo, ang gagamitin natin na anilyo para sa column natin is 28 pieces na 10 mm. Ang putol nito is 0.85 meter. Sa floor beam natin is 36 pieces na 10 mm. Ang putol naman nito is 0.85 meter. Sa plain beam natin is 17 pieces na 9 mm. Ang putol nito is 0.666 meter o 66.6 cm. Sa slab on grade natin, sa flooring is 30 pieces na 10 mm. Ang spacing na gagamitin natin is 0.50 meter. Sa slab natin is 72 pieces na 10 mm. Ang spacing nito is 0.20 meter. Okay? Ang gagamitin natin sa wall na bakal, sa vertical at horizontal is 60 pieces na 10 mm. Ang total na haba ng steel deck na gagamitin natin is 45 meter. Ang coverage nito is 0.915 meter wave type. Okay? O 91.5 cm. O kulang-kulang sa metro ito. Ang kailangan nating hollow block, 4 inches lang ang gagamitin natin. Ang hollow block is 773 pieces. At may 5 bintana ito at 2 pinto. So 2 pinto lang nilagay ko. So kung dadagdagan po pa ng mga pinto, mababawasan pa ito yung hollow block kasi yung pinto blanco yan eh. Okay? 2 pinto lang nilagay ko dito sa bat mo at saka sa main entrance. So ito yung cement na kailangan natin. Mix ratio na gamitin natin is class A 1:4. Para sa mga konkreto is 18 bag na semento para sa kulom, 36 bag para sa kulom puting, 24 bag sa floor beam. Okay, sa plate beam natin is 17 bag. Sa flooring natin, 28 bag, yung tinatawag din na slab on grade. Sa slab natin is 75 bag at sa wall natin is 26 bag. Ang gagamitin natin na mix ratio sa pag-asintada ng hollow block noon sa mortar is class C 1:4. Isang semento, 4 na buhangin. Okay, ito na yung kailangan natin na buhangin. 18.5 cubic na buhangin at graba natin is 26.5 cubic. Ito yung summary guys, sundan nyo. So bago natin ituloy ito, yung summary na ito, para makuha na natin yung actual na kailangan nating budget dito sa 42 square meter na area na pinapatayo mo ng bahay na malinis lang sa loob, walang kwarto, walang poste, kundi CR lang at bathroom. Okay? Inanyayahan ko muna kayo mag-comment, mag-subscribe at mag-like. Huwag kayong mahiyang mag-like. Okay, libre naman po yan. At saka mag-subscribe. At salamat pala sa pagbibigay mo sa akin ng kunting tulong sa pamagitan ng super thanks. Okay, natanggap ko yung kunting donation mo sa akin bilang content creator na nag-estimate. Kumugugol ako ng mahabang oras para i-estimate yung request nyo. So salamat.
sa binigay mo na kunting donation sa pamamagitan ng Super Thanks. So kung gusto niyo mag-estimate sa akin, pwede kayong mag-donate sa akin. Kahit maliit lang yan na tulong. Okay? Pindutin nyo lang yung Super Thanks sa baba at i-guide kayo niyan kung paano kayo makapagbigay sa akin. Kahit maliit lang, appreciate ko talaga yan. So maraming salamat. Ito yung summary para sa iyo. Para malaman mo kung magkano yung iba-budget mo dito sa request mo. So mamaya sa dulo ng video natin, may ipapakita sa iyo ako na isa pang way para makatipid. Okay? So abangan mo yan. At naguhit ako doon ng floor plan para ipakita ko sa iyo. Baka magustuhan mo yon kasi medyo mahal tong estimate natin na to. Kasi sabi ko na nga, mahaba yung agwat ng mga poste mo. At yung biga mo, ang haba ng agwat. So ito yung standard na materialis na ginamit ko para dyan. So ito yung summary. Cement, 224 bag, 220 pesos per bag nito is 49,280. Bakal mo na 16mm, 76 pieces, so 350. Yung isang 16mm is 26,600. Adjust nyo yung materials kung magkano sa inyo. Dito naman yung bilang. 12mm, 96 pieces, 220 pesos per piece nito is 21,120. Okay, yung 10mm natin is 226 pieces, yung 10mm natin. Okay, 140 per piece nito, so 31,640. 12mm natin, 90 piece. Okay, yung 9mm pala to natin, yung ginamit natin kanina sa stirrup na sa plate beam na stirrup, 12mm lang ginamit natin doon. Kasi nakapatong naman yung sa lupa, hindi tayo kailangan maglagay doon ng maraming bakal, kundi 4 lang yung main bar kanina na 12mm, tapos stirrup na tapos stirrup na 9mm. So 90 pesos yung isa, 1,530. Okay, steel deck natin na 45 meter ang kabuang haba is 490. Medyo manipis to na steel deck ang ginagamit ko. So kung gusto mo makapal, mas mahal pa rito 'yon. So 22,050 pesos. Okay? Bago kayo mag-order ng steel deck, siguraduhin nyo na sakto yung sukat nyo ng steel deck nyo mula sa kabilang biga hanggang sa kabilang biga. Para hindi siya kumapos at hindi rin siya sumobra. Kasi kung kumapos yan at na-deliver na, mahirapan kayo. So, kung sumobra naman, so magkakating kayo. Kaya bago kayo mag-order, siguradong 0-0 na yung sukat nyo ng steel deck. Tapos orderin nyo. Pero ito, total lang ito. Total to, kabuong total. Kasi per metro kasi ang bilihan nito. 45 meter times 490 is 22,050 pesos. Ang buhangin natin na 18.5 cubic is 950 per cubic. So 42,750. So ang buhangin natin na 18.5 cubic. Yung per cubic nito is 950. So 42,750. Ang graba naman natin na 26.5 cubic, 1,200 per cubic, so 31,800. So ito yung kabuang total ng materials ng mga gamit mo na nakapix. Hindi natin tatanggalin. Mga main structure. At ito yung nagpapatibay ng bahay mo is 26. Ang total is 226,770 pesos. Okay? I-additional mo lang dyan yung formworks, 15,000. Ang hagdan mo na mga 20,000, hindi na natin isa-isahin kasi baka maguluhan ka pa. Tapos yung kabuang total mo is 261,770. So 261,770 pesos ang kabuang total mo. Sa structure pa lang to. Okay? Structure lang to. So, ang labor nito, ang may labor mo dyan is 115,000. So, yan, more or less 115,000. 115. Okay, 115,000 ang labor cost mo nito para doon sa mga namamakyaw. Kung arawan mo yan o pakyaw, so mas maganda ipapakyaw mo na lang para mas mabilis yung trabaho. Minsan kasi pag arawan, baka matalo ka pa sa labor kasi may mga mabagal magtrabaho kung arawan.
So, sabi mo, yung plastering mo ay sa labas lang, bigyan na lang kita ng idea sa materialis lang. Materialis lang ha, hindi kasama labor, materialis lang sa plastering. So, kailangan mo dyan ng simento na mga 15 bag. Okay? Class B ang gagamitin mo. Class B, 1 cement, 3 na buhangin. Yan yung class B. Okay? So, 15 bag, 220. Yung per bag, 3,300. Ang sand mo, 1 cubic. So, 1,000 per cubic, binistay. So, 1,500. So, total is 4,800. Kung papalitadahan mo pa sa loob, 8 times mo lang to. Itong 4,800. Okay? Depende sa mga namamakyaw, magkano pakyaw nila ng per square meter sa inyo dyan ng palitada. So, mga kuan yan. Baka mga 150 to 200 yung per square meter nila na silingilan sa palitada. Depende yan sa lugar. So, yan. So, ito yung isa pang tip ko sa inyo para makatipid ka. Kung makikita mo dyan sa floor plan, sa ginuhat ko na floor plan, nilagyan at bat na pinagsama is 2 meter by 1.8 meter. Tapos yung daris dyan is dining, kitchen at living. Okay, bahala ka na kung saan mo ilagay yung hagdan dyan na mas maganda sa iyo. Pero yan yung floor plan ko. Dito sa floor plan na nakikita mo na yan, reduce natin lahat yan. Ang magiging laki na lang ng kulong puting mo dyan, yung pundasyon ng poste is 1 meter. Okay, kanina 1.2 yon. Tapos i-reduce mo rin yan yung laki ng mga poste mo. Kanina is 20 cm by 35 cm. Ngayon, gawin mo na lang dyan ng 20 cm by 25 cm. Yung plate beam mo sa baba, gawin mo na lang yan na 20 cm by 20 cm. Kanina kasi 20 cm by 25 yon. Ganon din yung floor beam mo, yung biga mo sa taas, kasama yung mga cross beam, liliitan mo na rin siya 20 cm by 25 cm na lang. So, sa tansya ko nito, makakatipid ka rito ng halos mga 30 to 40%. So, magkano ba yun kung 20 to 30% ang matitipid mo? Kanina yung total natin is 261,770. Kung makakatipid ka dyan ng mga 40%, magiging 150 na lang yun. 150,000. So, pwede mo yan i-compute, pero sa palagay ko mga 150,000 na lang. So, biro mo 260,000, tapos 40% mo yan is mga 150,000 na lang. So, pwede natin subukan to. Okay? Ito yung calculator. So, 261,770. So, i-times natin yan sa 40%. So, 157,000 na lang. So, magkano yung natipid mo? 157,000 na lang yung materialis. Yung materialis ha. So, i-minus natin 261,770. So, halos 100,000 yung na minus mo. Kasi, ang gagamitin mo na lang dito na bakal is 12mm na lang lahat. Dahil, magtutukod ka na dito sa gitna eh. Magtutukod ka dito sa gitna. At saka isa pa, yung slab mo, nakapatong na mismo doon sa mga steel deck at yung CR mo at saka yung mga kwarto mo nakatutok din sa steel deck, nakatuko din siya, kaya matibay na siya kahit 12mm lang yung gagamitin mo na minbar. Hindi na dito gagamit ng 16mm. Okay, na-reduce mo na yung bakal, na-reduce mo pa yung laki ng concrete mo, so halos mga 100,000 yung natipid mo. So yan lang yung mabigay ko na tip. Pero sa tansya ko to, ang matitipid mo rito is mga 85 to 100,000 ang matitipid mo rito. Okay? Hindi na natin isa-isahin yung materialis na gagamitin sa ganitong klase na
na style ng bahay, ganito klase na na floor plan. Okay? Kasi yung request mo kasi kanina, plain lang, tabla, TV lang, o toilet at bath lang, walang kwarto, walang poste sa gitna, malinis. Kaya gumamit tayo ng materialis na angkop doon. Pero kung lalagyan to natin ng poste sa gitna at mga kwarto, so i-reduce lahat yung bakal na gagamitin mo sa maliit na lang na bakal, sa 12mm, sa 10mm. Okay? Dito sa plate B mo, pwede kang gumamit ng 10mm dyan. Okay? Tapos sa mga poste mo, 12mm. Sa mga biga mo is 12mm na. So medyo malaki yung matitipid mo. So huwag kayong mahiyang mag-like at mag-subscribe.